So guys, nandito tayo ngayon sa aking patungan. Update tayo kung ano yung hitsura nila ngayon. So ganyan yung hitsura nila guys. Medyo magulo sila ngayon. Hindi ko pa naiayos. Kung nakita ninyo yung pot nila, yung laki ng pot ay hindi sunod-sunod. So ayan yung hitsura nila. Ang latest update nila ngayon. And nung winter, kung napansin ninyo, yung nandito na mga tray, katulad nito, mga babies na nakahilera dito sa gitna, tinanggal ko muna. Ito lang muna yung naiwan. Ayan, yung naiwan ngayon. Ito rin. So, nandito sila. Ayan, nilabas ko muna kasi tinanggalan ko siya ng mga dry leaves and mayroon ding, ayan oh, nag-stem rot siya. So, yung mga dahon, hinayaan ko lang dito. Baka magkaroon siya ng baby. Kasi, itong mga ganito kalaki na dahon, guys, maganda siya i-propagate. Mabilis siyang nagkakaroon ng baby kaysa yung sobrang laki ng dahon na ganito kalaki. Hindi na nagbibigay ng baby to kapag malaki na yung dahon. So, maganda yung maliit or medium size din. Kasi, nagkakaroon siya ng baby. Pero, pag sobrang laki na, mga ganito na kalaki, hindi na siya nagkakaroon ng baby sa dahon. Meron siguro, pero napaka-konting percent lang kung nagkaroon siya ng baby. Konting percent. Halimbawa, malaking dahon tinanggal mo, nagtanggal ka ng 10, siguro mayroong 2 or 3 na magkaroon ng baby. So, lahat yun ay ugat na lang ang maglabasan. So, mas maganda kung mag-propagate, maliit yung dahon. Ayan. So, kung nakikita ninyo guys, oh, ayan, medyo na sila ngayon, nag-fade na yung iba. And kung napansin niyo wala ng cover, eto na lang ang mayroon dito kasi may tao doon sa unahan. So para hindi ako makita na nag-video dito, nilagyan ko muna ng plastic dito. Pero tanggalin ko yan pagkatapos kong mag-video. Ayan. So, tinanggal ko na yung plastic kasi mainit dito sa loob kapag mayroon pa siyang harang dyan na plastic cover. Kasi yung hangin guys, galing dito, papasok dito. So, kahit nakabukas dito sa harap, hindi pa rin nakakapasok ng maayos yung hangin. Mainit talaga siya kapag hindi ko tinanggal yung plastic. So, ayan. Wala na siyang plastic. Open na siya at magulong-magulo. So, ito nga pala ang latest ng ating magandang Sienna. Ayan. So, tingnan ninyo guys. Malaki na yung baby niya at ang ganda ng kulay niya, oh. Sobra. Ang ganda ng kulay niya. So, malaki na yung kanyang mga babies. Ayan. So, excited na akong makita na lumabas yung baby dito. Yung magmukha na siyang bouquet. Yan, excited na ako. Ang dami talaga niyang babies, guys. Yan. So, nung binili ko to siya, meron pa siyang mga dahon-dahon dito sa baba. Ganito. Ngayon, wala na kasi nag-dry na yung ibang dahon. Katulad nito, ayan. So, unti-unti kong tinatanggal. Kapag sobrang crunchy na nung dahon, unti-unti kong tinatanggal. Pero pag half, dry, half fresh, hindi ko muna tinatanggal para hindi masugat yung kanyang stem. Ang dami niyang babies. Grabe. Yan. So, ganyan yung hitsura niya ngayon. Napakaganda ng kanyang kulay. So, sana yung gitnang rosette niya, hindi magkaroon ng flower. Kasi kapag nagkaroon niya ng flower, guys, goodbye na siya. Ito na lang yung baby ang maaasahan natin. So, ganyan yung ng ionium at nung sempervivum. Kapag nagkaroon siya ng flower sa rosette dito sa gitna, lumabas yung bulaklak, mag-goodbye na siya. So, mamamatay na tong dito, rosette na to. Pero, nag-iiwan siya ng maraming babies. Ayan. So, hindi siya katulad ng Echeveria na yung bulaklak na sa gilid ng dahon, na sa gilid lumalabas, hindi sa gitna. So, ito na rin yung, malaki na ang mga babies ni, ayan. Malaki na yung mga babies niya. Siguro palitan ko ng bagong lupa kasi matagal na at napakatigas na rin. Yan, hindi na siya lumalaki. Ganyan na lang siya. Maganda pa rin yung kulay niya, si Phrodility. Parang nag-orange na siya ngayon kasi unti-unti na siyang nagiging green. Pula siya dati and then ngayon nahaluan na siya ng unti-unting green kaya parang orange na siya tingnan. Ayan.
Maganda pa rin yung kulay, di ba? Ito, nag-fade na talaga, oh. Ayan, nag-fade na siya. So, ayan, nagiging orange na siya ngayon si Phrodidity. And ang ating Humilis. Na last year, guys, yung gitnang rosette kinain ng uod. So, ganyan na yung hitsura niya ngayon. Yung gitnang rosette na wala na. Ito lahat ay mga babies na lumabas doon sa gilid ng ng ganito. Gilid ng stem niya. Yan na yun. Ayan. Maganda pala yung kulay niya. Oh. Nagiging dilaw siya. So, ayan. Ang ganda ng kulay, diba? Ni Humilis. Yan. Marami siyang babies. Tapos, meron din tayo ditong ayan, yung pangalan niya. Ayan, as usual, maliit pa rin. So, ito, pinagplanuhan ko rin to siyang palitan ng bagong lupa. So, tingnan niyo guys, nakatanim pa rin siya sa terracotta pot. Ayan, meron pa rin akong mga succulents na nakatanim sa terracotta pot. Ito, isa na to. Ayan. And meron din tayo nitong isa na nandito yata siya. Ayan. Ito last year ko lang to siyang tinanim dito kaya hindi ko na siya palitan ng bagong lupa. Kung nakita ninyo, fresh pa naman yung lupa sa ibabaw. Yan. So ito ay mga marum, mga babies na naipropagate ko. Dito ko sila tinanim lahat. Ayan, pinagsama-sama ko, mga marum. Medyo malaki na sila ngayon. Hindi katulad nung bago silang tanim dyan, medyo hindi pa sila dikit. Hindi pa sila nagkadikitan ngayon. Ayan, unti-unti na silang lumalaki. Ito si Blue Topaz. Ayan. Maganda yung kulay ni Blue Topaz. Itong si Blue Topaz, medyo sensitive siya dito sa akin. Marami akong naipropagate nito. Marami ding nagkaroon ng mga stem rot and mushy leaves. So, buti na lang ito ay parang umukay naman. Ayan. Si Blue Topaz. Yung mother plant nito ay wala na. Matagal nang nag-goodbye sa akin. Ito ay mga leaf pro pa na lang na natira doon sa mother plant. Yung dahon niya. Pinropagate ko yung natira. Ayan. And ito si Violet Queen. Ayan. Si Violet Queen. So, itabi muna natin tong si Violet Queen kasi para makita natin tong si itong sa likod. Ayan. So, ayan. Ito si Olivia. Ayan. Binili ko sa Daiso dati. Ayan. Si Olivia. Ayan. Makapal na siya guys. Marami din siyang baby sa ilalim. Hindi lang kita yung babies. Pero makapal na siya. Ang dami niyang baby oh. Diyan sa ilalim nandito. Kita niyo. Ayan. Pati dito. Yung mga babies niya, nagkakaroon na rin ng bagong baby. Yan. So, ito, lagi kong tinatanggalan to ng bulaklak. Kasi ayaw ko siyang mamulaklak. Yan. Kung napansin niyo yung mga halaman ko, walang mga bulaklak. Kasi tinatanggal ko, guys, ito, oh. Hindi ko na sila pinapalaki kasi hindi naman ako nag-pollinate ngayong taon. Hindi muna ako mag-pollinate. Pahinga muna ako sa mga pollinate ngayon. So, ayan yung hitsura niya. And ito naman ang ating si Moonstone. Ayan, maganda yung kulay ni Moonstone. Oh. Mga babies. Ito naman si pangalan nito? Si Agavoides Polydonis. Ayan. So, ito marami tong baby. Ito yung mother plant na tinanggalan ko ng mga babies na katulad nito, kaliit. So, yung mga babies niya, nandito na. Ayan. Ayan yung hitsura ng babies niya. Malaki na. So, ito lagi siyang nagkakaroon ng mga ganyan na dahon. Oh. Kasi doon sa ilalim, mayroong bagong babies na lumalabas. Kaya siya nagkakaroon ng mga ganito. Mayroon na akong natanggal dito na baby. Kasi pinilit kong tanggalin yung ganito. Oh. Pati yung baby natanggal tuloy. Sayang. So, ayan yung niya. Magana siyang magkaroon ng babies ngayon. And i-update ko rin kayo dito sa aking mga naipropagate. Ayan, yung hitsura nila. Malaki na sila guys. So,
hindi ako ngayon nag-propagate ng maraming dahon. Yung mga natanggal lang and then nagkaroon ng mga, ano ba yun, mashi. Ayun lang yung mga pinropagate ko ngayon. Pero yung ano talaga na gusto kong padamihin ay hindi muna. Ayan. Kasi medyo marami-rami na ako mga babies ngayon. So itong iba dito ay gawin kong arrangement. Yung iba naman ay gawin kong collection. Ayan. Lagay ko sa collection. Pati ito. Ayan. Mga pillar, fire pillar, ayan. Sa collection din to, itong nandito. So yung iba dito, yung medyo marami-rami na, ito si tipi, kasi meron na akong malaking tipi. Ito ilagay ko sa mga arrangement yung iba. Ayan, pati itong mga ano kasi, maganda yung kulay ni Peach Boy, ayan. So yung iba sa collection, yung iba sa arrangement, and ito na yung ano ko, mga naipropagate kong Chihuahua Ensis. Malaki na sila guys, oh. Yung may mga ganito na nakatusok, mga Chihuahua Ensis yan. Ayan yung mga naipropagate ko, mga Chihuahua Ensis. And then, tapos ito mga Peach Boy na naman. Ayan, madali lang ipropagate si Peach Boy sa dahon. So ito lahat mga propagation from leaf. Itong mga nandito, kadalasan guys, ang mga propagation ko talaga ay dahon. And then, meron akong mga head cuts, katulad nitong mga ganito, ebony. Nag-head cut ako kasi yung ebony, mahirap siyang i-propagate sa dahon. So, kailangan niya head cuttings lang. Ayan. So, ebony, mga agavoides, madalas ay head cuttings. So, ayan yung hitsura nila. And punta tayo dito guys. Dito tayo banda. So, ito nga pala si Banana. Ayan, nag-fade na yung kulay ni Banana. Ayan, marami din siyang baby na lumabas doon sa baba. Ayan, si Banana. Nag-fade na yung kanyang kulay. Ito naman, mga babies ni Dendra Gem. Ayan. Ito yung mga babies niya. Nagising na sila ngayon. Last year ko lang to tinanim dito. Lahat mga Dendra Gem. Tapos tingnan ninyo tong aking, labas tayo dito. Ito guys, mga snow bunny. Ayan, ayan na yung hitsura niya ngayon guys. Yan, ang dami na namang bulaklak. Yan, maganda yung kulay ni snow bunny. Para siyang purple and then bluish. Parang mas malapit siya ng kulay kay Lola. Ayan, si snow bunny. Para siyang magkakulay ni Lola. Pero ang forma ng dahon niya ay magkaiba kay Lola. Ayan. So, ito mga leaf propagation lang to. So, ang isang bilog, isang bilog niyan ay isang dahon lang. So, sa isang dahon maraming lumabas. Cluster yung mga babies niya sa isang dahon. So, maganda siya i-propagate sa dahon. Kusa siyang nagka-cluster kapag propagation sa dahon. Meron din isa, dalawa, pero ang sa akin, ang madalas na lumabas ay cluster talaga siya guys. Marami talaga siyang lumabas na baby. Ayan. So ito ay isa, dalawa, tatlo, anim. Ayan. 6 sila na leaf propagation na tinanim ko dito. Ayan. So meron din tayo dito. Ayan. Meron pa akong si Pakipaytong Compacto. Matagal na siyang nakatanim dito guys. Hindi ko na naalala kung ilang taon na siya dito. So, alam nyo ba kung anong lupa ang ginamit ko dito? Ang ginamit kong lupa dito ay gardening soil. Yung pang-garden talaga na soil. Pang-tanim sa mga regular na bulaklak. Yun yung ginamit ko dito. At wala akong hinalong iba. So, kung napapansin niyo, hindi siya katulad nito. May mga ganito, katulad niyan. Ayan. Ito, tingnan niyo, plain lang, oh. Ayan. Hindi siya namatay. Kasi ito, nung una, experiment ko lang talaga to siya na tinanim dito kung mamatay ba siya. So, ayan, hindi siya namatay. Hanggang ngayon, buhay na buhay pa siya. So, dahil sa sobrang tagal na niya dyan, hindi na siya masyadong lumalaki. Nagiging compact na talaga siya. Ayan. So, ito siya mga, ano lang yan, dahon, propagation from leaf na ganyan, katulad yan, ayan, oh, may mga ano dyan, dahon na nahulog, ganyan lang siya dyan dati.
na tinanim ko. Maliit na mga dahon na mayroong mga babies. And then, nilagay ko dito. Ayan. So, ganyan na yung hitsura niya. Tapos, ito rin, oh, ayan. Ito siya ay si Cupid. So, hinedcut ko si Cupid. Ayan, oh, yung pinakaulo nandito. Ayan, yung hinedcut ko. And, ito mga babies na lang niya. Lumabas sa stem. So, nagbuka siyang cluster nung tinanggal ko yung ano dyan, pinaka-head. Ayan, nagbuka siyang cluster. So, ayan yung hitsura nila, guys. Ayan. So, ayan ang latest update nila ngayon sa ating patungan. So, ito, mga ano to, mga, sino nga to? Si Pretty in Pink, ayan, si Marpin. Ito ay mga heads. Lahat dito ay mga heads na nilagay ko dito, tinusok ko. And then, hindi ko na siya pinalitan ng bagong lupa. Ang ginawa ko na lang, dinagdagan ko na lang. Ayan. Dinagdagan ko na lang siya ng lupa kasi matigas na. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Ayan, thank you so much for watching and thank you so much for the support. Ayan, thank you so much and bye-bye. See you on my next video.